So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Mekawayan branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Rusi Adventure 150X. Umpisa na natin yung walk around at kung sulit nga ba at kung magkano ang motorcycle na to. Ayos na ayos yan. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never say. So yun na nga, para sa kanyang presyo, ano nga pala to? Adventure X 150i. Mali ako ng intro eh. So ayan, ito yung price niya para dun sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ni Rusi. So sa halagang 110,000. Hindi ako nagkakamali. Okay? Meron ka ng ganitong kaganda, maporma, talagang brusco. Ang kagandahan dito, naka-liquid cooled at 4 bulbs na siya. So ano pa hinihintay natin? Walk around na natin para at least mapakita ko na sa inyo kung ano nga ba ang itsura niya at kung gaano siya kagwapo. Let's go! So yun na nga, meron tayo ritong adjustable windshield. So madali lang naman siyang i-adjust. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ina-adjust. Sinihila lang din to. Yan. Tapos kung gaano siya kataas, ito na yung pinakamataas niya. Pag in-adjust pa natin siya, may mababa pa yan. Okay? So, meron siyang adjustable windshield, yung kanyang signal light, LED, flexible, napakaganda niyan. So, dito, no worries tayo kung masasagi siya, napaka-flexible niya. Pagdating natin dito sa baba, meron tayong parang carbon fiber finish. Di ba? Tapos, present na naman yung ambulance. Meron tayong parang carbon fiber finish dito, and then may mga palubog na design. Napaka-sharp ng design niya. Meron tayong dalawang malaking projected lamp. Napakaangas ng kanyang muka, no? Tapos para siyang, meron akong nakita rito, parang kamukha nung X-Max. Parang mga ganun, X-Max ba? Yung dating forma ng X-Max. Tapos yung Italia Jet. Ital Jet ba? Basta yun. Ganun yung mga hawigan niya. And then meron tayong park light dito sa taas. Ito yung parang naging kilay niya. Angas, di ba? Tapos meron tayo rito ang telescopic fork. Katulad lang din siya nung kay RFI. Meron siyang rubber boots. Maporma yung ating front fender. May Rusi siyang sticker dito. Pagdating naman dito, para siyang may carbon fiber finish and then matte finish dito. Sa ilalim, meron siyang takip pero may mga butas na naman para dun sa hangin na at least papasok siya doon, di ba? So maganda yung mugs. Cordial yung kanyang brand ng tires. Ang size dito ay 110 80 by 14, tubeless na rin to. Naka dual sport na yung ating tires. So pwede na nating ipang off-road dyan. So pasensya na nga pala dito sa dumi kasi binahe pa to. Kararating lang din naman ito. So ito nga pala ay naka CBS na. Tapos naka single disc brake. Naka dual pad caliper or triple pad caliper siya. Ayan. Tingnan nyo yung itsura dito. Pansin nyo ba yung ating decals? Napaka-minimalist lang. Meron tayong rito, kulay red and white. Doon din sa likod, meron siyang kulay red and white. Tapos faded yung datingan niya. Napaka-brusco nung motorcycle dito. May mga lining, may mga palubog na design. Ma-appreciate mo yung mga ganito. Yung aerodynamics ng motor, napakaganda eh. Gusto ko yung design niya, ang brusco niya talaga, parang hindi magpapatalo dito si Rusi pagdating sa mga adventure scooter. Okay? Extension, tapos meron tayong metal dito. Metal yan, boy. Oh. Hindi yan mananakaw agad kasi nga naka Allen bolts siya. Bago niya siya manakaw, ang dami yung tatanggaling bolts. Sa totoo lang. Pero napakaganda ng itsura dito. Extension, mamaya sakyan natin. Yung ating gas tank, dito pa rin sa gitna. Ayan. Tapos napakalaki ng gas tank niya, mga 11 liters. Hindi ako nagkakamali. Grabe yun, boy. Tapos yung forma niya rito, meron siyang parang carbon fiber finish. Pero hindi pa tayo nakakiles dito. Ano to? Ano tong nakalagay dito?
Di ako sure kung ano rito, pero sana naglagay sila rito ng utility hook. Kung hindi man, 'di ba, at least meron yung natatago siya. And then ayan, naka-disusi pa rin naman tayo rito. Dito pa rin naman binubuksan yung ating seat, 'di ba? Maganda rin, maporma din naman yung ating ignition. Ayan. So naka-upright position, maganda yung handle. Hindi siya masyadong mataas. May rusi din pala rito na naka-emboss. Sa mga switches, alam naman natin ordinary plastic na ginagamit ni Rusi, pero at least sumasabay si Rusi pagdating sa mga switches ngayon. Pero sana yung concern dito sa mga switches pagdating dito sa Adventure X 150i, hindi siya pumalya, alam mo yon, kasi yung sa akin, yung sa RFI ko, after 2 years parang nagka-problema na siya. Pero sana ito, kasi wala tong kickstart, okay? So push start lang to. So meron tayo ritong kill switch, pero sana naglagay din dito si Rusi ng idling stop. Dun sa 150i nila na sparkle naglagay So sana dito rin, 'di ba? So ayan. Meron siyang kill switch, on and off ng kanyang headlight, electric starter, lever, maganda rin. And then yung susi, napakasimple lang ng ating susi. Okay? Throttle, makapit, tapos bar end niya, metal. Ayan, pwede tayo maglagay dito ng guard. May mga ganun yung accessories na guard na ganyan. Tapos, pwedeng side mirror, di ba? Throttle niya, sobrang babaw, makapit. Ayan. Maporma din. Tapos, dito naman sa side, yung lever, same lang din doon. Design niya, no? Meron tayong flasher, high and low, hazard, signal light, and busina. So, sana makaabot din tayo na ina-activate siya. So, dito naman, di ako sure kung naka-TFT display na to. Pero maganda yung panel niya. Meron tayong adjust and select dito. Pero hindi ko sure kung naka-TFT display siya. Kung hindi man, sana naka-TFT display to. 'Di ba? Para at least doon pa lang sa ano na yun, panalo na si Rusi doon sa features na yun. So, sa side, meron tayong USB charging port para sa mga mahabang biyahe natin. Long ride, short ride, at least meron tayong USB charging port. Ayan. Sa upuan, maganda yung upuan, malapad. Ayan, sobrang lambot din ng ating upuan dito. Mamaya sakyan natin yan. Gusto ko yung design niya. Maganda yung leather na ginamit. Yung foam, sobrang lambot, sobrang ganda nito sa puwet. Hanggang dito sa ating OBR. Ayan. So may design siya rito na parang palubog. Parang naging stopper siya. Ayan. So, naka-hydraulic seat na rin pala to, or hydraulic seat, ay tawag dito, spring seat, basta ganon, medyo may ganito siya Ayan, 'di ba? Yung spring, parang hydraulic seat na rin yung datingan niya. Tapos dito, kasya dito yung helmet. Alam ko half face, full face, hindi ko sure kung full face ba or half face, pero kasya diyan yung helmet. Napakalaki ng storage niya, boy. Ayun ang laki ng storage niya. Siguro dito, mag-additional sila rito sa mga susunod na version. Ilaw. Para at least pag sa gabi, pag nag-adventure tayo, may ilaw siya. So, sa grab bar niya, napakaangas din ng grab bar. Siguro dahil ganito yung ginawa ni Rusi. Kasi madalas, mga adventure talaga nilalagyan ng top box or bracket. Kaya siguro medyo hindi masyadong malaki or mahaba yung datingan niya. Pero ito, solid na to. Napakaganda nung ginawa dito ni Rusi. So magkahiwalay naman yung assembly niyan. Yan. Pagdating naman dito sa side, ang forma din, kita nyo to, may mga maliliit siyang details dito. Ma-appreciate mo yung details niya Kung titingnan mo isa-isa, tapos may design siya rito, ganyan. Ito rin, may gray, matte finish din, may mga glitter effect, may parang carbon fiber finish. Maganda yung forma ng ating foot pegs. Napakaganda, napaka-solid. At meron tayo ritong cover para sa kanyang radiator. At syempre, naka-liquid cooled na ang isang to. At isa sa mga nagustuhan ko rito, sobrang takip na takip yung kanyang ilalim. Hindi madudumihan agad yung nandun sa loob, 'di ba? Meron siyang ganito. Napakaganda, 'di ba? Ang linis niyang tingnan dito. Napaka-pogi ng datingan niya. Meron pa tayong tire hugger. Flexible din, tapos malapad. Meron tayong tambucho na sobrang ganda rin nung yung datingan niya. Pero sana dito medyo taasan pa or medyo iklian para makita natin yung ganda nung likod nung tires. Over para dito sa ating muffler, ayan, meron din siyang parang carbon fiber finish.
Ganda nung kanyang muffler, single exit. And then naka single pot caliper tayo rito. So parang kay Rusi RFI din, no? Single disc brake, naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. And then yung kanyang mugs, maganda rin yung datingan nito. Ang ganda ng style niya. Ang size naman dito ay 130/70 by 13. Ayan. So parang kasing laki lang din siya ni RFI. Ganda rin, no? Naka dual sport na rin yung ating tires. Maporma yung ating taillight. Ayan, ang forma, oh. Unique style talaga siya. Ang laki ng taillight niya. Tapos yung dito sa gitna, yung park light niya, ang laki. Meron tayong plate light, reflector, yung ating signal light. Napaka-flexible din yan. LED rin yan. Halos lahat ng ilaw na to LED. Malapad yung ating fender para dito sa rear. Ayan yung itsura niya. Yung ating panggilid, ito yung itsura, napaka-bulky. Gusto ko yung datingan niya. Ang ganda ng itsura, no? Wala nga lang tayo rito yung kickstart. Monitor natin lagi yung ating battery. Kasi meron naman siyang monitoring dyan sa panel natin. Okay. So, dito naman sa side pala yung Adventure X. Gusto ko yung itsura nung font. Yung datingan niya. Okay yung itsura, maganda eh. And then, meron din siyang water-cooled 4 bulbs. Ayan. And 150i. Ayan. Wala siyang side stand kill switch. 'Di ba? So, sana nilagyan din nila. Yun lang naman. So, meron pala tayo ritong side pocket. Alam ko may side pocket pa tayo. Ayan, may side pocket pa tayo rito. Pinupush lang siya. Or, okay. Magnetic. Magnetic pala to. Kala, pinupush ko kanina. Wala akong mapush eh. Magnetic siya. Yun. Tapos malalim din. Ayos ah. So, ayan. Sakyan natin kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. Ang ganitong motorcycle. Itong bagong Adventure X 150i ni Rusi. Sakyan na natin. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push, see the fast start tripping. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. Alright. Unang upo para sa Rusi Adventure X 150i. Ito yung itsura niya. Ang laki ko, no? Parang mas bagay sa akin to ah. Side stand natin. Yung ganito yung itsura niya kapag naka side stand. Mukhang okay naman siya sa mga lugar na alanganin. So 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung kaya ba ng 5'2". So sobrang tingkayad tayo dito, boy. Kahit nakaboots na tayo rito, sobrang tingkayad. Tapos ganito yung itsura natin pag sinasakyan natin siya. Extension ng paa. Ganyan yung itsura. Turning radius sobrang lawak din. Hindi ka mapapahiya na ito sa mga singit-singit. Pero ang concern ko dito yung taas eh. Sobrang taas, boy. Pero gusto ko siya. Mukhang komportable. Mukhang kailangan ko ng adventure scooter. Ganito yung itsura natin. Okay, pag naka-rides, ganyan ang datingan natin. So mukhang relax to ah. Tapos extension. So ayos to ah. Tapos nga pala, ayan, ito paano siya ina-adjust. Ganyan ang itsura niya pag mababa. Pag tinataas naman natin siya, ganyan. So taas baba lang yan. Okay, yan na yung pinakamataas niya. So kagandahan kasi dyan, yung tama nung hangin, hindi masyadong bugbog yung ating helmet. Yun yung kagandahan doon. So ayan oh, maluwag din sa ating OBR. Napakaganda ng upuan, napakalambot, ang ganda sa puwet, 'di ba? Ang brusko nyo, parang mas bagay sa akin to. Ano itsura ko? Kamusta ba? Comment nga dyan sa baba kung ayos to. Ano, papalitan na ba natin si RFI?
So ayun na nga, no, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Rusi, may Kawayan branch, para at least dun sa mga gustong na nag-aabang talaga nito at naghihintay, pwede nyo silang kontakin, rekta na sa kanilang branch. Ayos na ayos yan. Mabigat yung motor kapag tinatayo, pero magaan na siya pag naka-balance na. Tapos napakadali lang din niyang center stand. Ayos, di ba? So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ay tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.